So, hello guys, what's up? It's me. Grabe. Anyway, ayoko maging double standard talaga guys. Kagigising ko lang, sa totoo lang. Anyway, ito yung balita De Lima allowed to post bail in last drug case after over 6 years in jail. So, sa madaling sabi, pinayagan ho ng korte na makapag-bail, makapagpiyansa si Leila de Lima sa kanyang pangatlong kaso. So, unang kaso niya guys, acquitted. Pangalawa niyang kaso, acquitted din. Kung matatandaan nyo, yung tumanggap daw siya ng 10 milyon. At yung naging matinding ebidensya niya dito, si Rafael Ragos, na bumaliktad sa kanyang testimony. And then, sa pagbaliktad niya sa kanyang testimony, hindi natin alam kung tinakot ba ito ni Leila de Lima or binigyan ng malaking pera, hindi natin alam. Pero bumaliktad si Rafael Ragos sa kanyang naunang testimonya na naging sanhi, naging reason para malaking ambag para maka-absuelto itong si Leila de Lima sa kanyang second drug cases. So ngayon naman, yung pangatlo, pinayagan na ho siyang mag-bail kasi mahina ho yung ebidensya laban sa kanya. Anyway guys, gusto kong aminin sa inyo, hate ko tong si Leila de Lima. Pero ayokong maging double standard na de porket hate ko yung tao ay hindi ko papanigan ang korte sa kanya. Kasi parang ang kinalabasan nito ganito guys Kasi diba nung eleksyon, ang naging panangga natin laban sa mga opinion nito ni Leni Robredo, ng mga kalaban ni Pangulong PBBM, ni Isko Moreno, di ba? Ang naging sandata natin dito laban sa pinagbibintang nilang plunderer daw, magnanakaw, mamamatay tao, is yung court decision. So, lahat ho ng sinabi natin during campaign period is nakabase sa court decision. So, di ba kung sila nga hate na hate nila si Pangulong PBBM and na-accept naman nila yung facts na talagang wala silang magagawa kasi court decision yon. So, ako pa kaya. So, totoo, anti-dilawan ako. And, hate na hate ko ito talaga si Leila de Lima. Dahil nga sa kanyang, naiirita ako sa kanyang pinaggagawa noon. Pero, wala akong magagawa kasi it is a court decision. 'Di ba? So, ano yung gagawin ko? Umiyak ako? Kasi hindi align sa akin yung naging desisyon ng korte. Ayoko maging double standard sa inyo guys. Ngayon, napapansin nyo naman ata sa panahon ni Pangulong PBBM sa kanyang administrasyon na talaga yung justice system natin ay maayos. Walang pinapanigan. Alam nyo, si Leila de Lima, anti-Marcos to. Anti-Marcos siya. Pero, yung korte natin guys, walang kinikilalang kulay. Dilaw, pula, red, green, blue. Walang kinikilalang kulay as long as, 'di ba, nasa tama ka. So, kasangga mo ang korte. Although mabagal, pero wala naman tayong rason para hindi maniwala sa court decision. So, hay nako. Anyway, ang pinakaabangan na lang talaga natin dito guys is yung statement ho ng mga taong nagpakulong dito kay Leila de Lima. So, sabi dito sa balita, nilinaw ko lang ang aking sarili. Anti-dilawan ako guys. Critics talaga ako ng mga dilawan na administration. Hindi ako sympathizer nila pero nakabase ho ang aking sasabihin sa court decision. Anyway, de Lima allowed to post bail in last drug case after over 6 years in jail. So, ang Muntinlupa Court has granted the bail plea of former Senator Leila de Lima in her last remaining drug case. A move that will allow the staunch critic of former President Duterte deadly war on drugs to walk free after more than 6 years in detention. So, de Lima's lawyer, attorney Banita Cardon, confirmed the news on Monday, adding, makakalabas today. She will be released today when asked if de Lima would be able to leave the detention facility. So, sa madaling sabi, pinayagan ho na makapag-bail itong si de Lima sa kanyang pangatlong kaso. So, balikan natin ang mga kopong-kopong days. Kasi, napansin ko din na talagang itong si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kapag kritika talagang may paglalagyan ka Katulad dito kay Trillanes, kakabalita ko lang sa inyo, di ba, kanina, if kritiko ka ni Pangulong Duterte, talagang meron kang kalalagyan sa kulungan. Just like what happened dito kay Duterte critic arrested as darkness and evil prevail in the Philippines. So, sa drug war issue pa din yan, yung kay Antonio Trillanes. So,
gumawa din ng paraan si Duterte para mapakulong itong si Trillanes sa pamamagitan ng pagpapakalap niya ng fake news na itong si Antonio Trillanes daw ang nagbenta ng West Philippine Sea doon sa China, and then turns out na binasura ho ang pagkaso ni Kadigungan sa kanya kay Trillanes dahil hindi naman ho totoo na nagbenta ho si Trillanes ng Sprati Island sa West Philippine Sea doon sa China. So, di ba yun yung naging desisyon ng korte? Ombudsman Janks, treason, espionage case against ex-Pinoy at Trillanes kasi hindi naman ho totoo ang inakusan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Trillanes ay nagbenta ho ng Sprati Island sa China. So, did you really get my point, guys? Na itong si Duterte talaga, once na meron siyang critics, talagang gumagawa siya ng way para yung mga kritiko na yan ay ipakulong niya. And even though kung matatandaan nyo, itong mga reporters ng COA, auditor, sige, subukan nyo, magkamali lang kayo dyan, talagang papatayin ko kayo. Diba sinabi yan ni Digong? Kaya walang, diba, walang naging laban itong COA auditors na to. Kaya hanggang ngayon, wala pa din silang nilalabas na salin. Anyway, diba, balikan natin ang kopong-kopong days. De Lima acquitted. Yan, nung 2021 yan. De Lima acquitted in one of 3 drug charges. So ngayon, malinaw na sa inyo guys, na kahit DDS ka man, anti-PBBM ka man, nung 2021, sinong presidente niyan? Si Digong. O, panahon ni Digong, acquitted sa first drug case. Itong si De Lima, si former Senator Leila De Lima. And ngayon, yung second case niya, kasi binash ng todo dito si Pangulong PBBM eh. De Lima acquitted in second drug case. So, during that time, binash si Pangulong PBBM niya na sinasabi na, ikaw, siguro, totoo lang sinabi ni Digong, no? Talagang spoiled brat ka at may bagahe ka kasi si De Lima na drag queen ay pinalaya mo. So, double standard nga tong mga tong mga DDS na to. Pag pabor ho, sa kanila naniniwala sila, pero pag hindi ho pabor sa kanila, talagang nagre-realign ho yung kanilang mga comment dito sa court decision. Okay, sige, ilaban nyo to, kayong mga DDS na to, 'di ba? Ilaban nyo to, na kung totoo man yung mga paniniwala nyo, ilaban nyo sa korte. Hindi yung ang dami yung komento dyan na mali, na sasabihin nyo na kesyo si Pangulong PBBM ay may bagahe, kesyo si Pangulong PBBM ay sympathizer nitong mga gumagamit ng mga pulburon, 'di ba? Bago sana kayo magsabi niyan, make sure naman na meron kayong factual basis. So si Pangulong PBBM, naakusahan pa talaga dati niya kasalanan daw ito ni Pangulong PBBM kaya nakalaya si De Lima. Eh, ibig sabihin kasalanan din ni Digong na naabsuelto sa first drug case si De Lima? Kasi nga during that time siya presidente niyan eh. 'Di ba? Double standard niyo. So ngayon, sa kanyang pangatlong naman, pinayagan ho na makapagpiyansa. So, anyway, sa mga pangit ni De Lima dito. Gago. Ang pangit talaga ni De Lima dito. Ba't nakasigaw to? Nakasigaw. Anyway, hindi ko gusto si De Lima, pero wala tayong magagawa. It's a court decision pa din. Ayoko maging double standard sa inyo. De Lima acquitted in a second drug case. So, ang naging dahilan dito, if you remember guys, tumanggap 'di ba ng 10 milyon kuno si Leila De Lima, tumanggap ng 10 milyong pera si De Lima doon sa bahay niya sa Parañaque na galing sa droga. Si Ragos ho ang naging daan niya, kung matatandaan niyo, naging daan niya para makalaya siya, mabsweldo siya kasi ang testimony ni Rafael Ragos ay binawi niya kasi si Duterte daw, tinakot daw siya during that time. And then ngayon na wala nang nananakot sa kanya, inamin niya na yung totoo na tinakot lamang daw ho siya ni Duterte kaya niya sinakdal itong si De Lima. Pero anyway, basahin natin former Senator Leila De Lima leaves the Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204 which acquitted her yesterday of charge of conspiracy. Oh guys, conspiracy to commit illegal drug trading. So gawa-gawa lamang ho itong kaso sa kanya. So anyway, sa pangatlo is ito, na siya, allowed na siya na mag-post bail o magpiyansa na. So madaming natutuwa.
ako, hindi naman ako natuwa kasi aminado ako, naggalit talaga ako dito kay Leila de Lima. So ngayon, mayroon nagtanong, di ba Mima, non-bailable yung kaso ni Leila de Lima? Oo guys, non-bailable yung kanyang kaso, pero pwede siya makapagpiyansa dahil nga, mahina naman ang ebidensya laban sa kanya. Kahit non-bailable yung kaso, kung yung nasasakdal ay tawag doon, ako na nagkaso sa kanya tapos mahina naman ang aking ebidensya, kahit sabihin na natin na rape, tapos mahina naman yung kaso ko sa kanya, puro lang opinionated, talagang pwede siyang mag-bail kasi nga mahina naman ang ebidensya laban sa kanya. So ngayon, ang abangan na lang natin dito guys, is yung statement ni former President Rodrigo Roa Duterte, ni Bato de la Rosa, ni Bongo, at ni Aguirre na nagpakulong dito kay Leila de Lima. So, ganito lang yung pinaka-point natin dyan. So, even though na-hate natin si Leila de Lima, kahit ako, kasi I'm the existing haters ni Leila de Lima sa hindi ko malaman na dahilan. Pero, goods naman sa side ng Supreme Court natin na wala silang pinapanigan. Diba? Na to the point na dilawan man yan, walang pinapanigan ang ating Korte Suprema. So, sa mga kakampings din naman, ngayon, pabor to sa inyo kasi nakalaya yung lola nyo. Pero kapag hindi pabor sa inyo, yung tao, hindi nyo gusto, wala din kayong karapatan na magalit sa kanya kasi nga, it is a court decision. So, yung pinaka-point lang natin dito, huwag tayong maging double standard. Huwag nyo akong gayahin, guys. Huwag nyo akong gayahin. I mean, gayahin nyo ako na kahit hate ko si Leila de Lima, is hindi ako double standard na tao na kapag pabor sa akin yung judge ng courts of ng Supreme Court ay okay, pero pag hindi ako pabor sa tao na yun ay pangit yung ano ko, 'di ba? So wag tayong ganun. Anyway, yun ho yung balita ngayon na pinayagan na ho itong si Leila de Lima na makapagpiyansa, makapag-bail sa kanyang ikatlong kaso. Pero tuloy pa naman guys yung kaso. Ang problema lang natin dito is pwede siyang magbayad ng pera, so anytime pwede siyang makalaya kasi guys, money matters at all. So anyway, yun lamang ho. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So anyway, naka-sunglass ako guys kasi kagigising ko pa lang and pangit yung balita na bumungad sa akin. Pero, diba, ayoko maging double standard. Yun lamang ho yan guys. Tsaka, nag-shadow yung ano ko, yung paningin ko. So anyway, kailangan ko to. Sunglass yan guys. Ayoko naman ng anti-radiant kasi kahit puti siya, ganun pa din yung kinalabasan niya. Parang nagsisink in pa din sa mata ko yung light. So, it's better na lang na ganyan. Yellowish yung nakikita ko. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.